nangyari sa ilang buwan, 3-4 na buwan ng pag-imbestiga ng Quadcom. Marami kasing nag-criticize, grandstanding lang naman itong mga to, puro pasikat lang, mag-election na kasi. And in fact, ako yun rin ang question ko eh. It's in aid of legislation, pero ano ba yung legislation na may nagawa na ba sila? Come here, I have something for you. Here. Come here. Here. Come here. Okay. Pero mamaya pa yung cat food mo. Alright mga nerds, so katatapos ko lang ng aking morning jog. Medyo out of shape ako, hinihingal pa nga ako. Parang ito, out of shape na rin, nananaba na sa kakakain ng cat food. So, yeah, so let's go and react tayo dito sa privilege speech, year-end summary privilege speech ni Senator Barbers, ang head ng Quad Committee sa Congress. So, search natin sa YouTube yung video niya. Okay. Okay, ito. The Quadcom likewise recommends the filing of appropriate charges against the following: former President Rodrigo Roa Duterte, Senator Okay, sa mga person of interest. Senator Christopher Lawrence Bongo, former PNP Chief Oscar David Albayalde, personalities involved in Bongo-related illegal activities, Attorney Herminio Harry Roque Jr., Catherine Cassandra Leong, Go Waping, or also known as Alice Dialgo. Forward natin sa kung saan yung tinutukoy niya yung mga nagawa nilang batas. Let's see. Medyo mahaba-haba ito yung ano niya eh. Let's see here. Okay. Mr. Speaker, this is not merely a report of the past wrongdoings, but a call to action. Okay, ito yung gusto ko marinig. Has responded by filing concrete legislative measures aimed at addressing the gaps in our legal framework. Number 1, House Bill number 10986, pacifying and penalizing extrajudicial killings as heinous crime while providing reparations for killing is considered automatic heinous crime talaga dapat yun. Number 2, prohibiting all forms of offshore gaming operations in the country. So effectively, penalties for violations. Banning the POGO, okay? Number 3, House Bill number 11043, allowing civil forfeiture of unlawfully acquired real estate properties by foreign nationals. So yung mga nakabili ng lupa. Number 4, House Bill number 11117, providing for the administrative cancellation of birth certificates fraudulently obtained by foreign nationals. Alright, so nakalusot yung mga nationals dahil sa... Mr. Speaker, our inquiries have already yielded significant actions. Number 1, the Joint Committee inquiry prompted authorities to reopen investigations into the murders of Police General Wesley Barayuga, former Albuera Leyte. Okay, so ito yung mga existing case na reopen. Forward na natin ng konti. Gusto kong maano kung may mga amendment ba sila. The certificate of registration of or incorporation of Empire 999 Realty Corporation was revoked. So mga companies involved. For the progress achieved through our investigations in addressing systemic crimes and abuses. We have also recommended, okay, Speaker, amendments to amendments. Gusto ko marinig to. The Anti-Money Laundering Act, the Anti-Trafficking in Persons Act, the Civil Registry Law, the Anti-Dummy Law, the Bank Secrecy Law, the New Philippine Passport Act, the Comprehensive Dangerous Drugs Act, the Cybercrime Prevention Act, the Tariff and Customs Code, the Revised Corporation Code, and the Local Government Code, among others. So 11 and more. In total, we have recommended at least 30 proposed legislations. So at least 30. These measures aim to strengthen our legal frameworks and ensure that such abuses
and misdeeds are prevented in the future. The Quadcom likewise recommends the filing of appropriate charges against the following. Number 1, Okay, so narinig na natin. personalities linked Okay, to so- the drug trade. At least may narinig tayong may ginawa, may nangyari sa ilang buwan, 3, 4 na buwan ng pag-imbestiga ng Quadcom. Marami kasing kikriticize, grandstanding lang naman itong mga to, puro pasikat lang, mag-election na kasi. And in fact, ako yun rin ang question ko eh. It's in aid of legislation, pero ano ba yung legislation na may nagawa na ba sila? Kasi sabi ko noon, habang nangyayari dapat yan, pinapasakan na nila yung butas. Kasi yung barko palubog na eh, may mga butas na eh, kailangan pasakan mo na. Huwag mo nang hintayin matapos yung investigation bago mo pasakan. So in fact, meron na sila pala. And then, so meron silang 5 major new laws, legislation, and then 11 yung narinig ko na kailangan i-amend. So meron tayong mga effective, meron tayong mga batas existing, pero hindi ganun ka-effective. That's why we need to amend. And yun nga, overall, all in all, mga 30, at least 30, sabi ni Senator Barbers, na mga legislation na nire-recommend nila. Ngayon ang tanong, ano na bang status nitong mga to? Ito ba ay papasa na sa sa Senado? Tapos na ba yung deliberation sa committee level sa Congress? At ready nang ipasa sa Senado? Kumbaga, tapos na ba? Planchado na? O i-recommend pa lang? Kasi yung isa sa case na sinabi niya, yung mga kaso ng mga taong person of interest, ipapasa na nila, nakasuhan na ng batas. Ang magkakaso na doon, DOJ at iba pang agency. Ngayon, yung question ko nga na, planchado na ba itong mga batas na bago at amendment bago pwede nang ipasa sa Senado? Kasi time is of the essence eh. Isa sa mga importante sa nainano ko yung oras eh. Tumatakbo ang oras, sabi papalubog na yung barko, kailangan na natin pasakan kung mayroong mga butas, di ba? Para hindi tayo lumubog. So ngayon, I'm sure ang Senado meron rin silang saling version ng kanilang investigation. Meron rin silang committee, joint committee na pinamuna ni Senator Tiberos. And I'm sure, I think tapos na rin sa kanila and napasa na ba o ipapasa na ba sa Kongreso. So may dalawang version yan, Senado, Kongreso, papasa. Ngayon, I think bakit hindi sila magkaroon ng bicameral, diba, yung dalawang kamara ay mag-merge ng bicameral committee at plansyahin lahat. I think mas efficient yun. Kung nagawa nga na rin sa 2025 budget bicameral committee, ito pa kaya, di ba? So pag gusto may paraan. Yun, I think kailangan mas maganda yung ganun para mas mabilis yung proseso. Kasi pang proseso yun, papasa na sa Senado, yung sa Senado papasa sa kanila, tapos magde-deliberation sila sa both sides. Siyempre meron silang hindi agree din sa version ng isa, so magkakaroon pa ng amendments, papasa na naman, matagal. So ba't di na lang mag-bicameral committee? And then, yun nga, itong mga batas o mga tao, persons of interest, sila Duterte, sila Alice Go, Sandra Ong, Senator Bato, sila Garma, at iba pa. Kung kakasuhan sila, meron bang enough strength nga or kasi nga, kaya nakalusot itong mga to dahil sa may butas sa mga batas. Ngayon, may enough ngipin ba ang batas natin para mapanagot o ma-prosecute yung mga taong ito na persons of interest, mga akusado, at mapatunayan kung tama ba yung overwhelming evidence o meron pa bang ano. Siyempre, ang mga to, magagaling na lawyer din. So, Duterte, lawyer din eh. Very confident siya eh. Si Sara, anak niya, lawyer din. Marami rin mga pro-Duterte na lawyer. So, siyempre, itong mga to ay depensa nila. Talagang i-scrutinize nila sampa ng kaso sa kanila. And yun yung isa sa mga kine-question ng mga tao, which is I think inano ko sa news na yan, na despite the overwhelming evidence against Duterte,
bakit hanggang pinag-aaralan pa rin bago kung sasampahan ba ng kaso itong mga to? It's a legit question. Kasi bakit ang tagal pang hinihintay? I guess ang explanation dyan is gusto kasi nating maayos na planchado na yung talagang wala nang kawala, sure ball na kumbaga. Kasi sabi ko nga, lawyers din itong mga to, sabi ko confident si Duterte sige kung may ano kayo, kasuhan nyo, doon ko sasagutin. Si lawyer din siya lawyer, anak niya, maraming lawyer na pro Duterte, so pwedeng kasi nga batas natin maraming butas, diba? So pwede nilang ma-exploit yung mga loophole na yun para yun ang depensa nila, para magkaroon ng technicality issue, para ma-absuelto. Pwedeng ganun ang mangyari niyan kapag hindi inayos yung pagpasa ng pagkaso at yung mga prosecutor hindi ganun kagagaling, pwedeng ma-absuelto yan. Pwedeng mangyaring ma-absuelto by technicality or any other technical stuff. So, pwedeng ganun ang mangyari. So, kailangan talaga sure ball na. Pero, at the same time, tumatakbo yung oras. Remember, maghahalala na naman. Malalaman natin kung subaybayan ang susunod na kabanata. At least, nagkaroon ng certain level of hope at least hopeful ako. I mean, I'm sure kayo rin, yung mga taong sumasubaybay, merong semblance of hope na may nangyari, may progress, at may mangyayari. Ang hope lang natin is sana maplansya na yan at maayos na both chambers, dalawang kamara. Yung mga kaso dapat maging sureable na. Yan ang ating hope. We have to be optimistic. I see the semblance of hope dito sa ating Quadcom, sa ating bansa, na magkaroon ng mapaigting pang ating sa mga ipapasang batas ng ating mga lawmakers. Hopefully maplansya na ng Senado, Kongreso. And then, kung agree kayo at kung may mga reaction kayo, violent reactions, criticisms, comments lang doon. And follow my channel kung di pa kayo naka-follow sa aking page, sa aking TikTok account. And of course, subscribe to my YouTube. So mostly kasi yung mga full videos ko sa YouTube. Pero yung mga short lang nilalagay ko sa TikTok. So yung TikTok kasi is nung bumalik ako dito sa States at nag-switch yung region ko, bumaba yung views. And then I still have to work on it. Kaya may mga violation na binigay sa akin for some reason na hindi raw original yung content ko. So I'm trying to separate yung content para sa TikTok at para sa YouTube. Also take note na mukhang mababan na ang TikTok dito sa US sa effective January 19, pero mukhang hindi baban ni Trump pag siya umupo. I-veto niya, so we'll see. Alright, see you later mga nerds.